So, mga sign na hindi na kayo mahal ng ka-LDR ninyo. Alam ko masakit to. Alam ko masakit to at hanggat maaari ayokong dumating yung time na mangyari po ito sa inyo. Especially yung ating mga OFWs. Napakahirap. Napakahirap ng long distance relationship, lalo na kung hindi pa kayo nagkikita. Kaya hanggat maaari mga kamamayan, mag-establish muna kayo ng getting to know each other. Yung tipong dapat makita mo muna siya, makilala mo muna siya bago kayo pumasok sa LDR relationship. O kaya naman mga kamamay, kung halimbawa nagkakilala lang kayo dito sa Facebook, nagkakilala lang kayo sa mga social media platforms, pilitin po ninyo na magkita kayo, magkasama kayo, makilala nyo muna ang isa't isa bago kayo talagang magbuhos ng pag-ibig at pagmamahal pagdating dyan sa inyong mga karelasyon. Okay, especially kung LDR nga po kayo. Kasi napakahirap po talaga eh. Pag nagmahal ka ng sobra tapos hindi mo pa siya nakikita. Meron kasing ganyan eh. Kahit hindi pa natin nakikita yung isang tao, nakilala lang natin dito, picture lang, video call lang, pero hindi pa natin nakikita. At mismo ng harap-harapan, ng personal, minsan napapamahal na tayo eh. Pero sa mga relasyon na LDR ngayon, sasabihin ko po sa inyo yung mga sign, okay, na dapat pansinin po ninyo kung hindi na po kayo mahal ng mga ka-LDRs ninyo. Okay, sana po wala po dito sa mga sasabihin ko yung ipinararamdam nila sa inyo. Pero bago po natin to simulan mga kamamay, mga OFW, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-comment sa ibaba if ever na sa tingin po ninyo makakatulong or nakakatulong yung mga love advice, mga videos na ginagawa ko para sa inyo. Okay? Kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga sign na maaari mong makita at maramdaman kung sakaling hindi ka na talaga totally mahal ng ka-LDR mo? So number 1, kapag hindi na siya masyadong nagpaparamdam sa iyo. Yes, ito po talaga yung unang maaapektuhan at unang-unang yung mapapansin once na nabawasan o nawala na totally ang pagmamahal, okay, ng isang lalaki sa LDR relationship ninyo. Talagang mawawala na po yung pagpaparamdam. Kung dati-rati tumatawag pa siya, kung dati-rati kapag nag-uusap kayo dapat may video pa, okay? Pero ngayon mga kamamay, unti-unting nawawala hanggang sa totally zero communications na po kayo. Nandyan yung isang araw biglang nawala, tapos tumatagal, naging 2 araw, naging 3, naging 1 linggo, tapos minsan na lang sa 1 buwan. Tapos yung pag-uusap ninyo, napaka-cold, yung tipong kamusta? Hi, hello, how are you? Okay, don't forget to take your lunch. Yung mga ganyan mga kamamay, mafe-feel nyo naman po yan eh. Kapag nawala na po totally yung gana, tapos yung oras, yung pagme-message sa inyo, yung communication nawawala, napakahirap po niyan mga kamamay. Sinasabi ko po sa inyo, yan po ang isang sign na talagang unang-unang mararamdaman ninyo kapag po hindi na kayo mahal ng ka-LDR ninyo. Okay, so baliwanag tayo dyan mga kamamay ha. So next, kapag hindi na siya nag-a-update, yes mga kamamay, ang isang tao po na talagang nasa loob ng isang LDR relationship, ang pinangahawakan po niyan is yung updates. Hanggat nag-a-updates po sa inyo yung lalaki, ibig sabihin, ayaw po nilang nag-aalala kayo. Ayaw po nilang nag-iisip kayo pagdating sa kanila. At ayaw po nilang pinag-iisipanan nyo sila na baka ganito, baka kung ano-anong ginagawa ng isang lalaki, ayaw po nila ng ganon. Kaya hanggat maaari, nag-updates po sa inyo yung isang lalaki. And take note, kapag LDR lang po ito, nag-update po kahit wala pong sinasabi na mag-update. So ganyan po talaga ka-stick, ka-loyal ang isang lalaki sa LDR kapag mahal kayo. Pero kung halimbawa naman na yung lalaki, okay, hindi naman dati ganon, pero mapapansin mo ngayon, nawawala na po yung updates. Kung hindi mo pa tatanungin, hindi magsasabi. Kung hindi mo pa makikita sa post, sa story, kung saan pumunta, hindi magsasabi. Siyempre, nakakasama din naman ng loob yung ganon. Yung tipong, bakit ganon yung jowa ko? Umalis pala. Tapos kasama yung mga kaibigan niya, hindi man lang nagpaalam. Sino ako? Bakit hindi nagpaalam? Diba? Nakakasakit din eh. Okay naman sana eh. Wala naman sanang sakitan kung nagpaalam lang siya.
Kahit simple, babe, pupunta lang kami dito, mamamasyal lang kami, kakain lang kami dito sa sikat na kainan. 'Di ba? Okay sa 'yun, 'di ba? Walang problema, kaso 'yun nga eh. Lumalabas na siya kasama ang kanyang mga kaibigan ng walang paalam sa iyo. Siyempre, LDR kayo. Magsabi ba siya o hindi, malalaman mo ba? Yun nga lang pag nakita mo sa My Day, pag nakita mo sa post o naitag ka ng isang kaibigan ninyo, doon mo malalaman. Kaso nakakasama nga po ng feelings. Pero bilang isang lalaki o nasa LDR nga kayo, syempre dapat nag-a-update siya. Ikaw yung jowa ikaw yung asawa dapat nag-a-update siya. Pero kung hindi nga po siya nag-a-update na sa inyo, yung tipong sa iba mo pa malalaman yung mga pangyayari, nangyayari sa kanya, mas masakit. Kapag ganun mga kamama, hindi na nga po nag-a-update, sigurado po ako, nawawala na po yung pagmamahal, nawawala na po yung pag-ibig sa inyo ng isang lalaki. Alright? So next, kapag napapansin mo na halos palagi na lang mainit ang ulo niya sa iyo. Yes, ganito po ito mga kamamay. Kapag po madalas na po yung away, yung init ng ulo sa inyo ng isang lalaki, okay, especially yung ka-LDRs po ninyo, kahit wala naman kayong ginagawang mali, kahit wala naman kayong pag-aaway, pagtatalo, umpisa pa lang ng umaga sinisimulan na kaagad niya. Maliliit na bagay, pinapalaki kaagad niya. At kapag madalas na po yung away na ganun, sigurado po ako, nalalapit na po na magsabi sa inyo yan na break na tayo, na ayoko na kanya-kanya na lang tayo. Yun po yung masakit. Unti-unti po niyang gagawa ng butas yung mga maliliit na bagay na wala namang kahit kakwenta-kwenta, pinapalaki niya. Umiinit kaagad ang ulo niya. Pansinin niyo po yan mga kamamay. Kaya ihanda niyo na po yung sarili ninyo, yung puso ninyo, damdamin ninyo na isang araw gigising kayo. Mamamaalam na siya. At kapag alam niyo naman sa sarili po ninyo mga kamamay na wala naman kayong ginagawang mali, ito po ay hindi hindi po ligtas kung sino man. Sa mga lalaking ganito, yung tipong nanawa na, yung tipong nawala na yung pag-ibig at pagmamahal sa hindi ko malamang dahilan. Sigurado ako alam niyo po yan. Kapag ka po ang isang lalaki madalas nang umiinit ang ulo, madalas na pong, alam niyo yon, nang aaway, sigurado po ako, nawawala na po yung pagmamahal. Especially, yun nga, i-chat mo lang siya. Kapag ka nangulit ka, yung pangungulit mo lang dahil sa hindi siya nagpaparamdam, pagkisimulan na po yan ang away. Pagkisimulan na po yun ang hiwalayan. Kaya hanggat maaga pa lang, ihanda nyo na yung sarili ninyo. Kasi hindi po para sa inyo yung ganyang klase ng tao. Yung tipong hindi marunong umunawa, hindi marunong humandle ng problema, hindi po yan para sa inyo. Kaya please ako nagsasabi sa inyo, kapag dumating yung time na yung lalaking ganyan ay nakipaghiwalay, huwag nyo na pong panghinayangan. Toxic po yung ganun. Sa halip na ayusin ang problema, mas nagiging galit pa siya sa inyo, kasi nga po, para sa kanya, ikaw yung problema. Alright? So next, nawawala na po yung care and concern niya sa iyo. Gaya nga po nasabi ko sa inyo mga kamamay, kapag po ang isang lalaki ay nawawala na po yung pagmamahal sa inyo, yung care, yung pagmamahal, yung love, yung concern, yung malasakit, nawawala na po talaga yan. Hindi na po siya concerned kung ano man po ang ginagawa ninyo. Kapag may sakit kayo, hindi na po siya kasing sweet and care kagaya noon. Kung dati-rati, binibili pa kayo ng lugaw. Ngayon, sinasabi lang niya na, bibili ka ng gamot, magluto ka ng ganito. Wala na yung effort. Wala na yung tender love and care. Wala na yung, alam mo yun, paghipi ng wala na yung pagpapalamig ng lugaw sa kutsara bago isubo sa inyo. Wala na yung pagsapa ng lugaw bago isubo sa inyo. Masakit lang isipin. Kung anong sweet nyo dati, kung anong sweet nyo noon, kabaliktaran na ngayon. Kapag nawawala na po yung lambing, yung malasakit, ibig sabihin lang po noon, nawawala na rin po yung pagmamahal. Okay? Kung dati-rati, kapag nagkikita kayo, nandoon pa yung lagkitan, nandoon pa yung lagkit ng tingin, nandoon pa yung mga yakap, pero bakit ngayon? Kung kailan uuwi kayo ng Pinas, kung kailan kayo magkikita, ngayon naman nagkaroon ng pagkakalabuan, ng misunderstanding, napakahirap. Ang tagal niyong hinintay, 5 taon bago kayo magkikitang muli, tapos ngayon pa nagkaroon ng hindi magandang, alam mo yun, hindi magandang pag-uusap, hindi magandang relasyon, ang hirap. Tapos kaya lang pala kayo magkikita, makikipaghiwalay siya, napakasakit.
Tapos ngayon, maaalala mo, 35 ka na, tapos makikipaghiwalay pa siya sa'yo, ano pang natira sa buhay mo? Ano pang natira sa edad mo? So wala naman akong sinasabi na huli ng lahat. Ang sa akin lamang ay ihanda nyo yung sarili ninyo. Mas mabuti nga yun mas mabuti nga yun mga kamamay, at least hindi kayo natali sa isang relasyon na alam nyo na magiging toxic din in the future. Okay, so ang payo ko lang, mas kilalanin po ninyo ang isang lalaki bago kayo magpatali, bago kayo pagpakasal, okay, para wala kayong pagsisihan. Muli, sinasabi ko po sa inyo mga kamamay, kapag nawala na po yung care, yung malasakit, ibig sabihin, nawawala na rin po yung pagmamahal ng isang lalaki sa inyo, lalo na kung kayo ay nasa LDR. So next, nawawala na rin po yung kilig at excitement sa bawat pagkikita ninyo. Okay? So mga kamama, ito nga yung sinasabi ko po sa inyo. Hindi lang po sa pagkikita, sa inyong pakikipag-usap, sa inyong video call, nawawala na po yung excitement. Yung kilig na dati ay talagang feel ng bawat isa. Yung tipong inaabot pa kayo ng 10 oras ng gabi para lang mag-usap, para lang makipag-telebabad. Pero ngayon, kahit 2 minutes, ang ganit. Kahit 5 minutes, ang hirap hanapan ng oras. Tapos pag nag-uusap pa nga kayo, parang walang kilig, walang excitement. Kapag kaganyan mga kamamay, alam ko, nafe-feel nyo po yan. Yung tipong parang ang boring. Okay? Ang boring ng relasyon. Parang nahahati na yung oras. Kalimitan kasi kapag kaganitong nawala na po yung excitement, naging boring, nawala na po yung kilig. Kalimitan, pagka ganito, meron ng iba yung lalaki. Nahahati na po kasi yung oras. Sa halip na sa iyo o nasa iyo yung kilig, yung excitement, nasa iba na po. Kaya mga kamamay, ihanda ang sarili. Kapag nawala na po ang kilig at excitement, malamang sa malamang nasa iba na po ito. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, panatilihin niyo po ang pagiging misteryosa ninyo para po lagi siyang may abangan, para lagi siyang masurprise palagi sa inyo. Okay? And last, kapag nawala na po ang effort niya sa inyo, ito talaga as in totally. Pag nawala na po yung effort, yung tipong nagpupuyat siya para lang habulin ang inyong oras, okay? Para lang makausap kayo, para lang makita kayo. Kapag hindi niyo na po na-feel yun, yung sinasabi niya palagi na lang na, "Babe, antok na ako eh. Babe, hindi ko na maihintay yung oras mo. Sobrang late na dito sa Pinas. Halos hating gabi na yan." O kaya naman, 10:00 pa lang ng gabi, antok na daw siya. Tapos lagi niyang sinasabi na ang bigat-bigat daw ng kanyang pakiramdam, para daw siyang may sakit, o ang daming dahilan. Kapag wala na po yung effort, actually, hindi pa naman yung effort eh. Ang effort talaga, yung may exert talaga ng time. Okay? Yung tipong hawak niya lang ang cellphone niya, nakikipag-usap, hindi po yung effort. Hindi po yung effort. Ang pinaka-effort talaga niya, kung halimbawa pupuntahan ka dyan sa abroad, yan ang effort. Yung tipong, paano ko ba sasabihin? Yung tipong gagawa talaga siya ng paraan, ng moves, yun talaga ang effort. Pero kapag yung mga tawag-tawag, wala yan. Chat-chat, wala yan. Di yan effort. Pero yun nga, sinasabi ko, kahit yung mga tawag man lang na ganyan, hintayin lang yung oras mo, okay, hindi pa niya magawa, ibig sabihin, nawala na po yung pagmamahal. Hindi na siya excited na kausapin ka, nawala na yung gigil niya sa bawat pag-uusap ninyo. Yung labing-labing ninyo, kahit on phone lang, nawawala na rin. Naumay na nga talaga siya sa inyo. Kapag kaganyan mga kamamay, sigurado ako, wala na po yung pag-ibig at pagmamahal. Kaya kung ako sa inyo, ihanda nyo na po yung sarili po ninyo. Okay, sa hindi ko man mapaliwanag na dahilan, kung ano man, meron pong pinagmulan. Okay, may pinagsimulan po ang lahat ng yan kung bakit po nahantong sa ganyan. Kaya mga kamamay, sana po ay makatulong yung mga advice na ito kung bakit o ano yung mga sign na makikita mo sa isang lalaking nagbago o nawala na yung pagmamahal sa inyo sa LDR. So for more video and love advice, mga kamamay, pasensya na, pero ito yung totoong bagay na dapat niyo pong malaman. For more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din po sa ibaba. Sa mga gusto magpa-shoutout, ilagay niyo lang po yun sa comment section. Muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.